Hi guys! So today magluluto po ako ng aking espesyal na pinakbet. So ito po yung ingredients niya. Ito po yung ampalaya. So binabad na po natin ito sa mainit na tubig para hindi siya masyadong mapait pag hinalo natin mamaya. Tapos ito yung ating talong. So nakababad din po siya sa tubig na malamig para hindi lang po siya mangitim. Tapos ito yung sitaw. Ito yung okra. Tapos, ito po yung ating chicharon. So, lalagyan ko po ng chicharon. Tapos, ito yung kamatis. Garlic. Onions. Tapos, ito po yung ating tomato sauce. Lalagyan ko rin po siya. Tapos, ito po yung ating olive oil. Mas masarap po ang olive oil sa gulay na panggisa. Pero kung wala naman po, pwede din naman yung regular na oil. Tapos, ito po yung ating boneless bagoong. So, yan yung ating fish sauce kung tawagin. Pero wala na po siyang mga buto. So, yung katas na lang po siya ng bagoong na isda. So, yun guys. Umpisahan na natin. Umpisahan na natin ang pagluluto. So, ito, nilagay ko na yung olive oil and garlic. Kung makikita nyo, hindi pa mainit yung kawali. So, ganyan lagi yung ginagawa ko kasi gusto kong mag-aroma yung garlic doon sa olive oil or doon sa oil. So, ito, malapit na maluto yung garlic natin. Ayan siya. Huwag nating hihintayin masunog. So, yan. Amoy na amoy ko na yung garlic and nag-infuse na siya doon sa oil. Ayan. So, pag ganyan, pwede na nating ilagay ang ating onions. Hintayin na natin siyang maluto. So, ayan, lumalambot na yung kamatis natin. So, haluin natin ng konti para hindi naman siya masunog. So, konting-konti na lang. Medyo imamas natin siya ng ganyan para lumabas yung ano na, yung sauce ng kamatis. Sarap yan pag ganyan. Okay, yan o, malambot na. So, mas na natin yung kamatis. Okay na ito. Ilalagay na natin ang bagoong. Ito yung ating boneless bagoong. So, depende kung ilan yung gusto nyo, pero konti lang. Sa huli na lang natin lagyan kung kulang pa siya. Kasi maalat na to at may chicharon tayo later. So, pakukulaan lang natin siya ng konti. Yan. Pakukulaan natin para igisa. Ayan, pakuluan natin yung bagoong ng mga 5 minutes para maluto siya. So, ayan ang bango-bango. Ngayon, ilalagay na natin ang gulay. Ngayon, ilalagay na natin ang gulay. Uunahin natin ang sitaw kasi medyo matigas ito. Unahin natin ng mga ilang minuto lang. Let's say, mga 5 minutes. So, yan. Okay na to. Huwag na masyado malambot kasi susunod na natin yung mga gulay at saka para hindi siya overcook. So, ilalagay na natin ng talong. Ayan. Ang okra natin. Okay. And ang ating ampalaya. Mahaluin natin. So, ayan na yung gulay. Pinagsama-sama na natin siya. So, ngayon lalagyan natin siya ng 1 cup of water. Ilagyan na natin kanina. Para may konting sabaw. Tapos, ilalagay na rin natin ang tomato sauce. So, itong tomato sauce is pangpalapot at saka pangpasarap din siya sa gulay. Pero, konti lang, huwag nang masyadong marami. Para masarap yung sabaw natin. So, yan. Hintay lang natin kung kumulo. Then, ilalagay na natin yung chicharon. So, ayan. Hihintayin lang natin siyang kumulo. Tapos, ilalagay na natin yung chicharon. So, ayan. Hihinaan natin yung stove natin. Para hindi siya ma-overcook. Check natin. So, yun guys. Kumukulo na. Ilalagay na natin ngayon ang chicharon.
para lumasa na siya dun sa gulay. So, ayan. Pakukuluan natin ulit siya hanggang lumambot yung chicharon, and i-check din natin kung mabuti from time to time kasi baka mag-overcook na yung gulay natin. So, ang sarap niyan, guys. And kumukulo na siya ng mga 5 minutes. So, check natin. So, ayan. Lumalambot na yung chicharon. So, ayan. Tapos yung gulay niya, ayan, medyo matigas pa ng konti. So, wag naman masyado nating overcook. So, simmer pa natin siya ng another 5 minutes and okay na ang ating special pinakbet.